kalalakihan na naman na nakikita ko. Si Kuya King Gutierrez. Si Ronnie Lazaro kumakanta, tapos si Mark Lapid, si Chong Joey Marquez. Tapos, di ba, lahat nila na-identify ko. Grabe yung mga kapanahunan ko doon, Isipin mo, isipin mo nagagaganyan pa rin. Yung pa rin po binabagi ko sa inyo habang nanonood kami na gano'n. Nagsisi! Tawa na tawa mga big boss ng ABS-CBN. No? So anyway, dito po pag-usapan po natin ang mga exciting Metro Manila Film Festival entries na talaga namang sa halos lahat po ng mga media conferences na naimbitahan po ang inyong lingkod, ang Unbettable Channel, ang aking mga panulat sa Bulgar Hataw at sa Manila Online Philippines, at saka po sa mga iba po, Amaritas University, yung po mga nirepresent ko doon, nag-a-attend tayo ng mga media ko na, no? And syempre pa, nangunguna sa listahan ko ang When I Met You in Tokyo na ilang beses ko na rin pong pinodcast dito sa inyo. Of course, sa pangungunay ng aking minamahal na si Ate V, Star for All Seasons, Vilma Saras, idol friend, kumare. Pagaling ka kasi nga po nung grand media ko ng When I Met You in Tokyo, nananalo ako sa raffle. Congratulations to me, bongga! And maraming salamat Tita Reggie Magno at sa mga producers po at saka sa cast members kay Brother Yetbo na nagpa-picture pa kami. Again na naman doon makinig ka of all places na nanggaling kami mapapicture. Sa CR na naman kami. Pag nag-CR si Boyet, hapos ako papunta din ng CR na sa loob ko. Ay brother, balik ka, di na kita habulin doon sa loob ng media con. Picture tayo. I'm napaka-giving, every time magkikita kami, laging sinasabi, you look good. O, diba? Parang feeling ko may pagnanasa sa akin si Yetbo. You look good talaga. Joke lang, brother. So anyway, yan pangunguna niya, napakaganda ng float na pumarada po nung December 16 din, ang Sabado ito, for the first time sa Kamanava. Yun yung lugar ng mga Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. Tuwan-tuwa yung mga kapamilya, kapatid, kapuso, kababayan po natin dyan habang si Ate Gay nagsasayaw. Sino yung babae niya si Tony Fowler ba? Yung laki ng boobs, no? Dancer naman siya dito. Dancer ba siya dati? Kung ano nung sinisingit ko dito habang nag-vlog ako ng So yun na nga, ang ganda ng float. Pag hindi nanalo ng best float yan, magagalit ako. Charo, pero magaganda rin. Equally great and beautiful din yung mga float na nakita ko. Ang Malyari, yung Firefly ni Alessandra De Rossi, ang ganda ng float din. Parang garden na something. And then, si Ate V hindi nakadalo po doon kasi nga po, as I was saying, during the MediaCon, may karamdaman siya, halatang halata naman sa boses niya, pero naka-zoom. Imagine mo, inabutan na ni na Brother Boyet at saka ni Ate V, yung mga panahon ngayon na digital tayo lahat at pwede na ang Zoom. Kaya nga na-excite ako na kahit yung mga mall tours ginagawa nila, yung mga mall shows, punta sila sa mga probinsya para mag-promote, hindi lang basta makiharap sa mga kaibigan natin sa media. At talaga nakikipaghalubilo sa mga young fans nila ngayon. Young fans, with all due respect sa mga kapwa ko, Vilmates and Vilmanians, na mga kaidara namin na mga mukhang 40 na may mga young fans na talaga sila, yung na mga anak-anak at mga pamangkin natin na ina-appreciate ng isang Vilma Santos at saka si Brother Yetbo. Panoorin po natin yan, nangunguna sa listahan ko yan, When I Met You in Tokyo, come December 25. And then, sumusunod po dyan ay ang Malyari ng aking Papa Piolo Pascual. Napakaganda ng trailer. Tatlong timeline yung pinakita dun sa movie, parang 12th century pa, tapos 15th century, 19th. Basta, nalito na ako kung ano man yon. At iba-ibang karakter at interpretation nung kauna-unahan pong pare na serial killer sa Philippines according dun sa mga nahalukay o nakalkal na history po natin. So yan, nangunguna dyan si Papa Piolo Pascual, kasama dyan si Gloria Diaz, si Janela Salvador, si JC Santos. Was it JC Santos? Yes, si JC Santos kasama dyan. So galing naman yan, sa production naman yan ng Mintorque and nina Sir Brian D. And umaasa nga sila, i-distribute ito ng Warner Brothers na pagpapatunay lang naman maganda yung kalidad ng pelikula nila. So horror naman siya, horror mystery thriller. And then nasa listahan ko rin ang Penduko ng kaibigang Matteo Guidocelli dahil siyempre sa
nag-a-appeal sa mga bata, mga ate, kuya, matatanda, nanay, tate, lolo, kasi again, ano naman to, nung pinapaliwanag nga sa akin ito ni Direk Jason Pollack Samana, talagang na sinasabi niya na bilang tayo Pilipino, malaking bahagi talaga ng ating tradisyon at kultura yung mga paniniwala pa natin sa mga mga engkanto, mga aswa, mga kung ano-ano, mga maligno, mga supernatural being dyan at etc. Yun, ang ganda yan, aabangan natin yan, papanoorin ko talaga yan. Sabi ko nga, kumbaga sa Miss Universe, di ba may top 10 na talaga, pero ako may sarili din po akong version ng top 5, so nakatatlo na tayo. Nasa listahan ko rin ang A Family of Two ng aking kumparing Senator, si Mayor Enrique Roque, at talaga namang Sharon Cuneta, Alden Richards. According nga sa mga sources po natin, isa nga daw po ito sa sinasabing pinakamagandang story at pinakamagandang entry ngayong taon na to. And parang ano siya, front runner siya sa pagka best picture along with Firefly. Yun ang mga nakasagap natin mula sa mga insider na nakakausap namin. Na talaga namang hindi katakataka kasi nakafocus yung istorya dun sa mag-ina, si Sharon bilang nanay ni Alden, at si Alden kasama din diyan sina Miles Ocampo, si Pepe Herrera, at sina Tontong Gutierrez at marami pang iba. O sa direction naman yan ni Noel Naval. Ang ganda, Mel Del Rosario ang writer ba naman yung sila rin po yung tandem na nagbigay sa atin ng Family Matters na MMFF entry din na sobrang pinapurihan naman ng mga award-giving bodies. So number 4 po namin yan, napapanoorin at pipilan na pwedeng ulitin. And of course, gusto naming matawa, di ba? Syempre bilang suporta naman sa ating mga kapatid sa LGBTQ community, yang Broken Heart Strip. Yan, Broken Heart Strip na si Christian Bable, si Petit, yun nga si Jay Gonzaga na i-podcast natin dito tungkol sa Don Bell, at marami pang iba na maganda rin. Mukhang matino naman yung pagkakadepict at pagkakaportray ng ating mga LGBTQ families dito sa pelikulang ito. So, yan yung at pag may budget pa ako na, I'm sure magkakaroon pa ako ng budget. Talaga namang, ayan po, hindi naman ako nire-recommenda ko lang sa inyo to. Pero ang ganda po ng mga iba pang 5. Nandiyan nga po yung Firefly, sabi ko kasi kanina, at Alessandra De Rossi. Nandiyan yung Gomburza, yan, inatugang na Enchong D. Ang Kampon ni Papa Derek Ramsey at Beauty Gonzales. Ang Becky and Badet ni Nauge, Eugene Domingo, at saka kakatawa si Direk Joel Lumanga nakikikanta, no? Si Eugene Domingo at saka si Pokwang. And then yung kay Dingdong Dantes nga at saka kay Marian Rivera na na Rewind, di ba? Lahat po 'yan mga iba rin ang quality, at kung may budget din lang po kayo, panoorin natin lahat. Pero ako, yung top 5 ko ulit-ulitin ko talaga yan, lalo na itong When I Met You in Tokyo na talagang tumutulong po ang inyong lingkod, ang Unbettable Channel, sa pag-organisa po ng mga black screenings, at magsha-shoutout na nga po ako dito sa mga members po ng VSSI, Vilma Santos, Solid International, ang Sylvie, ang Silent Vilmanians, sa VSSI nandiyan po ang pampapanguli nilang si Jojo Lim, sa Sylvie naman po ay si Mars Santos, na talaga naman pong ginagawa ang lahat para po kalkalin talaga o halakayin ang mga Vilmanians all over the world, kasi marami ng mga Vilmanians na nasa abroad na rin. At nagpapa-thank you po ako on behalf po ng VSSI at ng Sylvie at ng mga Vilmates at mga Vilmanians. On their behalf po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa tulong po na tulong pinansyal na pinadadala po ninyo sa mga grupong ito para mabuo po ang mga black screenings po nila na magaganap po sa December 25 sa SM North and sa Trinoma pala ang VSSI ng December 25, tapos December 27 sa SM North EDSA, VSSI din po yan, confirm na yan. At sa December 26 naman ang Sylvie dyan sa Gateway Cineplex, sa Cubao naman po yan. Di ba? So lahat po yan, at may mga iba pa pong mga black screenings na inorganisa, kasama din po yun yung sa grupo ng OFWs at iba pa na mga sumusuporta po dito kay Ate V at sa mga producers ng When I Met You in Tokyo. There I was. Yun lang ang kaya kong kantahin. Ate V, we will see you soon. Happy
watching. Alam kong makakarating ito sa'yo. Merry Christmas! Mahal na mahal ka po namin. At again, sabi mo po nga, pangako, isa sa mga Christmas wishes mo ay muling makita ang publiko, ang mga tao na mahihilig manood ng sine, na pumipila sa mga sinihan. At gagawin po natin yan sa When I Met You in Tokyo at sa mga iba pang entry. Shall we? O, di ba, Alden? O, di ba, mga ganon? O, di ba? Nagpapasalamat po ako dito sa panonood niyo sa Unbearable Channel. Komportable lang po ako. Salamat sa inyong lahat. Merry Christmas ulit!